Malaki po ang role ng mga gulong natin pagdating sa looks at saka sa performance. Kaya madalas ito ang unang ina-upgrade ng mga car owners. At kahit na hindi mo balak mag-upgrade, dumadating po yung time na napupudpud yan at kailangan mong palitan. So pagkwentuhan po natin yung mga mahalagang bagay na dapat mong i-consider kapag bibili ka na ng mga gulong. Ang mga gulong po natin ay magkakaiba, depende po sa kung anong sasakyan ang dinadrive nyo. Merong maliliit, merong malalaki, merong malapad at saka merong makitid. Pero lahat po yan ay may mga markings sa sidewall na makakapagbigay sa atin ng mga mahalagang impormasyon. So simulan po muna natin dun sa pinaka-importante at yan po yung size. Sa project car po namin na Lancer, ang gamit ko ay 195/60 R15. So ang ibig sabihin po ng 195, yan po yung lapad ng gulong. 195 mm ang lapad niya. Ang 60 naman po dyan, ang ibig sabihin ay sidewall profile. Tinatawag din po itong aspect ratio. Hindi po lahat ng gulong na may nakalagay na 60 ay pare-parehas ng sukat. Kasi yan po ay ratio ng kung ano ang lapad ng gulong. So sa akin po ay 195, ang ibig sabihin po ng 60 ay 60% ng 195 ang taas ng sidewall ko. Tapos yung pinakalas na number na nakalagay R15, yan po yung size ng gulong. Kasi po ang mag wheels ko ay size 15. So kung ang mags nyo po ay katulad ko na 15, hindi po kayo pwedeng bumili ng gulong na 14 o kaya 16. Unless na lang na magpapalit din kayo ng mag wheels. Meron din po dyan nakalagay na tire pressure. Pero hindi po yan ang ilalagay nyong tire pressure sa gulong nyo. Usually yan po ay ang maximum tire pressure na pwede nyong lagay sa gulong. Ang recommended tire pressure nyo po ay makikita doon sa may sticker sa may pintuan. O kaya naman po sa manual. Sa mga kotse po kadalasan yan 30 to 35 PSI. Sa mga mas mabibigat naman po ng mga sasakyan katulad ng mga trucks nasa 50 hanggang 80 PSI. Depende sa laki ng gulong at saka dun sa laki ng sasakyan. Pag sumobra po kayo sa recommended tire pressure, magiging matagtag po yan at saka mas iiksi po ang lifespan ng inyong mga gulong. Makikita nyo rin po sa mga gulong nyo kung kailan yan nag-birthday or kung kailan yan na manufacture. Kadalasan po yan makakakita kayo ng oval shape na mayroong 4 na numero sa loob. Ang unang 2 numero po nun ay nagko-correspond sa kung pang ilang week ng taon ito ginawa. Tapos yung 2 naman pong digit sa hulihan ay nagko-correspond sa kung anong taon ito ginawa. Ito naman po ang ilang tips para mapahaba ang lifespan ng inyong mga gulong. Siyempre number 1 na po dyan, mag-check po kayo ng tire pressure. Mas madalas, mas maganda, pero ideal na po yung once a week. Kasi guys, pagka parating tama ang tire pressure nyo, matagal po yan mapupudpod, pagkatapos mas tipid po sa gas. Pag bumili po kayo ng bagong gulong, huwag nyong kakalimutan, ipabalance ito, isasalang po yan to sa computerized tire balancer. Bukod sa masahaba ang buhay ng gulong nyo, iwas din po ito sa vibration kapag medyo tumutulin-tulin na ang andar nyo. Ipacheck nyo rin po ang wheel alignment at least once a year. Kapag po kasi nawala sa alignment ang mga gulong natin, hindi po mapapantay ang upod niyan. Minsan mas nauunang mapudpod yung nasa loob, minsan naman nauunang mapudpod yung nasa labas. Tapos guys, kapag hindi naka-align ang mga gulong, hindi rin po maganda ang handling niyan. Once a year, i-rotate nyo rin po yung mga gulong. Ibig sabihin, yung mga nasa likod, ilipat nyo sa harap, tapos yung mga nasa left, ilipat nyo sa right. Para sure kayo na pantay-pantay ang magiging upod niyan. At least twice a year, i-check nyo po yung spare tire nyo kung maayos pa ba ang tire pressure nito. Para kung sakaling maplatang kayo at gagamitin nyo yung spare tire, hindi po ito malambot. Kasi pag malambot po yan, mapipilitan kayong itakbo yan na underinflated, which is hindi po maganda para sa gulong. Tapos kapag naplatan po kayo, itabi nyo na po agad tapos palitan nyo yung gulong. Masama po sa gulong ang nararunning flat. Pwede po yang ma-deform. Tapos lastly guys, para doon sa mga nag-abroad at iniiwanan yung sasakyan nila ng matagal na nakagarahe, kung wala pong titingin sa sasakyan nyo, mas maganda po na jackan nyo muna yan tapos hayaan yung nakaangat yung sasakyan kasi baka mamaya lumambot yung gulong at dumapa, hindi po maganda sa gulong yung nakadapa ng matagal na panahon. Madideform po yan, baka hindi nyo na magamit ng matino. Mayroon pong 3 klase ng wheel alignment at ang una po dito ay yung tinatawag na camber. Mas madali pong silipin itong camber kapag ikaw ay nasa bungad ng sasakyan. Kapag nasilip nyo po na yung mga gulong ay mas magkalapit yung bottom part kaysa doon sa taas, ang tawag po dyan ay positive camber. Kapag ang magkalapit naman ay yung nasa top part
at mas magkalayo yung bottom part, ang tawag naman po dyan ay negative camber. Kapag sobra po sa positive camber, mas madali pong napupudpod yung outer side ng mga gulong. Pero meron pong iba na sadyang nilalakihan yung positive camber nila, katulad ng mga malalaking truck at saka yung mga nag-off-roading. Kasi guys, kapag ka naka-positive camber, mas madaling iliko kahit na mabigat yung daladala yung sasakyan, at saka mas madaling imanibela kahit na doon sa mga challenging na terrain. Pagka naman naka-negative camber, mas mabilis naman pong napupudpod yung inner part ng mga gulong. Meron po talagang mga nagsiset up ng naka-negative camber katulad ng mga kumakarera sa circuit. Kasi guys, mas maganda ang kapit nito sa mga tight corner. Tapos meron ding mga nagsiset up sa Japan na subculture ng JDM na tinatawag nilang Onikian or Demon Camber, na talagang ino-over nila yung negative camber para ma-lower ng gusto yung sasakyan na pinapoforma. Ang isa pang uri ng alignment ay yung tinatawag na caster. Ito naman guys, hindi nakaka-apekto to sa rate ng pagkapudpud ng gulong. Pero meron din itong tinatawag na positive caster at saka negative caster. Ito naman ay nasusukat sa pamamagitan ng imaginary line mula doon sa upper steering arm ball joint hanggang doon sa lower steering arm ball joint. Sa positive caster, ang ibabaw ng imaginary line na ito ay mas malapit doon sa driver. Kapag negative caster naman, ang ibabaw ng imaginary line na ito ay mas malayo doon sa driver. Mahalaga po ito kasi guys, kung napapansin nyo, di ba, pagka nagda-drive tayo, kahit lumiko tayo ng pakaliwaman or pakanan, yung manibela natin, bumabalik siya sa gitna. Dahil po yan sa caster alignment. Parang katulad po ito ng sa bisikleta. Kung mapapansin nyo yung unahang gulong ng bisikleta na nakakabit sa fork or dun sa tinidor ng bisikleta, may angle din ng fork na positive caster. For the same reason na mas madali din kasi itong i-control kung ganito ang geometry. So same thing po yan sa mga sasakyan natin. Most na mga passenger cars ay mga naka-positive caster para mas stable ang driving. Kahit hindi tayo masyadong mag-effort, ang mga sasakyan po natin ay able na umandar in a straight line. Tapos every time naliliko tayo, mas stable din at saka mas safe. After mong gawin yung turn, kusa nang bumabalik yung manibela sa gitna. Ang pangatlong alignment naman po ay yung tinatawag na toe. Ito naman po ay mas madaling manotice kapag sa top view. Kapag toe out ay parang magkagalit po yung dalawang gulong. Yung kanang gulong ay nakatutok sa kanan, pagkatapos yung kaliwang gulong ay nakatutok naman sa kaliwa. Kapag naman toe in ay para namang gustong magsalubong ng dalawang gulong dahil yung kanang gulong ay nakatutok papunta dun sa gitna, ganun din naman yung kaliwang gulong nakatutok papunta sa gitna. At malaki po ang naging epekto nito lalo na kapag nagdadrive tayo ng mabilis. Yung mga race cars na lumalaban ng karera sa circuit, nakasetup yan ng medyo naka-toe out para mas kapit yung mga gulong sa mga tight corners. Pero most na mga passenger cars ay nakasetup naman na medyo naka-toe in. Dahil hindi naman natin kailangan lumiko ng high speeds, mas preferable ang toe in para mas madaling iliko ang manibela. Ngayon guys, itong tatlong klase ng alignment na ito ay nawawala sa ayos kalaunan. Kumisa may nasisirang pyesa or kumisa naman may lumuluwag. Ideally, mas maganda po na ipacheck nyo ito at least every 2 years. Pero mas maganda kung every year ipapacheck nyo ito. Isa sa mga nakakatakot na pwede mangyari kapag ikaw ay nagdadrive ng mabilis ay yung masabugan ka ng gulong. Kasi siguradong igagawi ka nito doon sa side kung saan merong sumabog. Sa ganitong mga insidente ay nakadepende po ang buhay nyo sa kung paano kayo magre-react sa sitwasyon. So paano nga ba ang mga dapat gawin kung sakaling sa inyo mangyari itong nagdadrive ng mabilis pagkatapos bigla na lang may sumabog na gulong? Ang number 1 po ay dapat na maging habit ng bawat driver yung tamang paghawak sa manibela. Pwedeng 9 o'clock yung kaliwang kamay tapos 3 o'clock yung kanan. O kaya naman pwedeng 10 o'clock yung kaliwa tapos 2 o'clock yung kanan. Kasi sa ganyang posisyon ng mga kamay guys ay mas stable at saka mas meron kayong control. Iwasan po yung pagdadrive ng isang kamay lang ang nasa steering wheel. Kasi guys, gaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, kapag matuli na ang andar nyo tapos may sumabog na gulong, ay igagawi po kayo niyan doon sa side kung saan meron sumabog. Lalo na pagka harapang gulong ang sasabog, mas malakas po ang gawi. So kung isang kamay lang ang nakalagay sa steering wheel, baka gahuling kayo ng husto. Pero kung dalawang kamay ang nakalagay dyan sa steering wheel at firm ang hawak,
mas meron kayong control. And then once na maramdaman nyo naman na kontrolado nyo pa rin yung manibela kahit na sumabog na yung gulong, ay iwasan nyong tumabi agad. Tapos iwasan nyo rin biglang magpepreno. Kasi guys, pag bigla kayong nagpreno, may posibilidad po na tumaob yung sasakyan. So dahan-dahan lang po yung pagpreno, at kapag bumagal na po yung sasakyan at saka nyo po i-attempt na itabi ito. May kasabihan po tayo na prevention is better than cure. So mas maganda na alamin natin kung ano ba yung mga preventive measures para hindi tayo masabugan ng gulong. Ang number 1 po dyan ay syempre kailangan chine-check natin regularly yung tire pressure. Mas madalas, mas maganda, pero ideal na po yung at least once a week. Ang tamang tire pressure po ay makikita nyo dun sa may sticker sa may pintuan ng driver side. Tapos guys, ang tire pressure natin ay nag-iiba-iba po yan, depende sa panahon. Kapag mainit po ang panahon, nag-i-expand po yung hangin sa loob ng gulong natin, kaya mas tumitigas po yan. At pagka yan ay nasobrahan, dapat bawasan natin para mailagay sa tama. Kasi guys, kapag sumobra po yan sa tigas, tapos dumaan kayo sa kalsada na mainit din, lalo pong mag-expand yung hangin sa loob at pwede po yan maging cause ng pagsabog. Ganon din naman po, halimbawa dun sa mga kababayan natin nasa abroad, kapag sobrang lamig ng panahon, lumalambot naman po yung gulong. At ang malambot na gulong po ay nakaka-contribute para ito ay ma-damage at maging cause ng pagsabog. Isa pa guys, kapag ang tire pressure natin ay palaging nasa ayos, mas magiging fuel efficient yung sasakyan natin. Ang second tip ko naman sa inyo guys ay ipapacheck nyo regularly yung alignment at saka balance ng gulong. Kasi guys, yung mga gulong na wala sa tamang alignment ay napupudpod ng hindi pantay. Minsan mas nauunang napupudpod yung sa outer side, minsan naman doon sa inner side. Kapag hindi naman balance ang gulong, may mga tapat na pudpod, may mga tapat na hindi. Isa pa, hindi po maganda ang handling ng gulong na wala sa alignment or hindi balance. Pag hindi nga po balance, magbabibrate yan pag matulin. So yung mga ganyan pong hindi pantay-pantay na pagkaubos ng gulong ay pwedeng makakontribute para yung gulong natin ay sumabog habang tayo nagpapaandar ng matulin. Ideal na po yung every 20,000 kilometers ay ipacheck nyo yung alignment at saka yung balance ng gulong. Pangatlo guys, ito yung pinaka-importante. Kung hindi naman po talaga kayo nagmamadali, ay iwasan nyo pong mag-drive ng sobrang tulin. Kasi number 1, malakas po yun sa gas. Tapos, once na masabugan kayo ng gulong, mas matulin, mas mahirap kontrolin. And then, siguraduhin nyo po na yung speed rating ng nakakabit sa inyong gulong ay kaya yung speed na gagawin nyo doon sa sasakyan. Yan po kasing mga gulong natin, may speed rating yan. Ang simbolo po niyan ay letter. So halimbawa, ang nakalagay na speed rating sa gulong nyo ay letter S. May corresponding speed po yan. Pwede nyo pong i-search sa Google ang speed rating chart. So ang letter S ay hanggang 180 km/h lang ang pwedeng gawin yan. Maximum na po yun. Kasi pag nag-over pa po kayo doon, po pwedeng mag-iwahiwalay yung gulong nyo dahil sa tinatawag na centrifugal force or yung puwersa kapag ang isang bagay ay umiikot. Walang iniwan po yan dun sa game na ginagawa nila sa Germany kapag Oktoberfest. Meron pong malaking circle na pinapaikot nila, tapos yung mga kababaihan doon ay pumupunta doon sa gitna nitong circle na umiikot. Habang mabagal pa yung ikot ng circle, makikita nyo yung mga kababaihan na kaya pa nilang magdikit-dikit doon sa gitna. Pero once na tumuli na yung ikot ng circle, makikita nyo isa-isa na rin sila naghahagisan sa gilid. Yan po ang tinatawag na centrifugal force. Mas tumutulin yung ikot, mas may posibilidad na umitsa sa gilid kung ano man yung nahandun sa loob ng umiikot na bagay. Like sa gulong natin. So kung halimbawa ang speed rating nyo ay hanggang 180 kph lang, kapag lumakpas po kayo dyan sa 180 kph, pwede pong maghiwa-hiwalay yung gulong. Kapag nangangailangan po kayo ng extra cash, pangdagdag sa negosyo or pangpuno sa mga everyday needs, pwede nyo po akong kontakin at baka matulungan ko kayo na maisangla yung ORCR nyo. Ganon din po doon sa mga nag-a-apply ng car loan pagkatapos ay hindi kayo ma-approve. Message nyo po ako sa Viber number na nagpa-flash sa baba ng screen at personal po ako mag-a-assist sa inyo.